Sumagilid sa ere bago bumaliktad ang bumagsak na eroplanong yan sa Paramillo Airport sa Venezuela. Patay ang 2 crew ng nagliyab na Piper plane. Ayon sa lokal na media, nawala ng kontrol ang eroplano matapos sumabog ang gulong nito habang nagte-take off. Pribado raw ang eroplano pero may kaugnayan sa government logistical activities. Patuloy ang investigasyon. Iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isinikreto ang pagbaliktad ni dating Ombudsman Samuel Martires sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Kasunod yan ng mga ipinakita ni Villanueva ng mga dokumentong dismiss na ang kasong nag-uugnay sa kanya sa pork barrel scam. May report si Salima Refran. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam nyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Secret decision kung ituring ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagbaligtad ni dating Ombudsman Samuel Martires sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Taong 2016 nang iutos ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ang dismissal from public office dahil sa pagkakadawit ni Villanueva sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List representative pa. It's a public interest decision. He ran for public office, he was elected senator. So it's a very newsworthy thing. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Hindi pinatupad ang dismissal order dahil tanging mga senador lang ang makakapag-alis sa kapwa senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Nabuhay ang issue ng i-anunsyo ni Remulla kanina na susulat siya sa Senado para hingi ng pagpapatupad ng kautusan. Sa desisyon ni Ombudsman Martires noong July 31, 2019, walang probable cause at dismissed na raw ang kaso. May clearance din si Villanueva na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din siyang certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Naglabas din ng dokumento si Villanueva ng official transmittal letter ng Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado ukol sa desisyong nagbasura sa criminal case laban sa kanya. Tinawag ni Villanueva na harassment ang ginawa ni Remulla. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Si dating Ombudsman Martires itinangging isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Martires taong 2018 nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration. Ang argumento ni Villanueva, pineke ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List kahit hindi siya miyembro nito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Sabi ni Remulla, inaaral na nila ang desisyon at hindi na rin susulat sa Senado. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Electrical failure ang mitya ng sunog sa compound ng DPWH sa Quezon City kahapon batay sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Sa impormasyong natanggap ng DPWH mula sa BFP, nagsimula ang apoy sa kisame ng third floor ng Bureau of Research and Standards. Taliwas ito sa mga naunang lumabas na impormasyon na opisina ng DPWH may maropa ang nasunog at nagugat sa uminit na computer. Pagtitiyak ni DPWH Secretary Vince Dizon,
walang dokumento tungkol sa flood control projects na nadamay sa sunog. Ang mga nasa opisina raw ay mga dokumento tulad ng mga manual, design at technical guidelines. Gayunman, hihintayin nila ang pinal na resulta ng investigasyon bago sabihing walang kinalaman ng sunog sa investigasyon sa flood control projects. Nawala ng tirahan ng mahigit 30 pamilya sa Las Piñas dahil sa sunog. Ang ilan naman sa mga nasunugan sa Malabon kahapon napaiyak nang makitang halos maabo ang kanilang ari-arian. May report si Von Aquino. Nagputukan ng sala sa labat na kawad ng kuryente habang inaapula ng mga bumbero ang sunog na sumiklab pasado 1:00 ng hapon sa Gabriel Compound, Barangay Pulang Lupa, 1, Las Piñas City. Sa aerial video na ito, kita rin ang paglagablab ng apoy sa mga bahay. Tanaw din ang mga nasusunog na bahay mula sa C5 Road. Ayon sa mga residente, nakarinig daw sila ng pagputok na mangyari ang sunog. Pagputok na yun, nagtaka kami bakit saan kaya ito. Dito pala ng kapitbahay namin. Di umano na yung apoy, lumagablab. Ay ang bahay namin, magkadikit lang ang bintana. Magka isang kuan space lang. Umaano na yung hangin. Ay yung hangin, umaano na dun sa may bahay namin. Yung isang bahay, nasunog na. Ang bilis po nung apoy na kumalat. Lalo na po yung mga bahay po, yung iba puro kahoy. Ganun po, isa na po yung sa amin na. Ayon sa Las Piñas Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil sa malakas na ihip ng hangin. Hindi rin daw naging madali na mapasok ng mga bumbero ang lugar. Yung entrada, medyo maliit, di ba? Pero kumasya naman yung mga maliliit nating fire truck na penetrator. So, ganun. Tapos doon sa likod, open naman. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at tuluyang naapula 3:23 p.m. Wala namang nasaktan o nasawi sa sunog na tumupok sa 10 bahay. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 1.5 million pesos ang pinsalad. Pansamantala namang tumuloy sa covered court ng Bernabe Compound ang 33 pamilyang nasunugan. Nasa 3 evacuation centers naman ang mga nasunugan sa Barangay Katmon sa Malabon kahapon. Mahigit 7 oras ang itinagal bago tuluyang naapula ang sunog mag-aalas 12 ng hating gabi. Wala halos mapakinabangan ang mga residente sa mga natupok na bahay. Walang natira. Walang natitira, sir. Hindi namin alam kung paano mag-umpisa ulit, sir. Hindi namin alam kung makakatayo pa kami dahil walang-wala nga po eh. Kahit anong gamit ho, wala ho kami na ilikas kahit nga damit eh. Pasalamat na lang din po kami. Yung anak ko po na nandito, nakaalis din po. Sa kabila ng malawak na pinsala, walang naitalang nasawi. Ayon sa Malabon LGU, nasa 315 bahay ang nasunog. Halos 200 ang totally burned. Sabi ng Bureau of Fire Protection, malakas ang hangin at gawa sa light materials sa mga dikit-dikit na bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ang hindrance natin is malilit yung Eskinita, access road going to dun sa nasusunog. And then, dikit-dikit din kasi yung mga bahay. And then, yung mga tao habang i-evacuate na, nandun kami, hindi kami makapasok agad-agaran dahil sa mga gamit nila. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mariing itinanggi ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na sangkot siya sa anumang uri ng korupsyon. Iginit yan ng kongresista matapos siyang ireklamo ng plunder ng isang grupo sa Ombudsman. Kaugnayan sa 600 million pesos na halaga ng infrastructure projects na napunta umano sa kumpanyang iniuugnay sa kanyang misis na si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Dawit din sa reklamo si DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala. Sabi ng kongresista, wala pa siyang natatanggap na opisyal na kopya ng reklamo. Pero handa at bukas daw siyang makipagtulungan para maipaliwanag ang kanyang panig sa tamang oras at sa wastong paraan. Sinusubukan pa rin naming kunin ang panig ng kanyang asawa at ni Farala. Kahandaan ng NAIA Terminal 3 para sa inaasahang higit 1 milyong pasahero sa Undas, inalam ng Transportation Department. Kabilang sa sinilip ang bagong bukas na mezzanine food hall, check-in counter at self-check-in kiosks na malapit na raw magamit.
Panibagong hiling na hospital arrest ni Pastor Apollo Quiboloy tinanggihan ng Pasig Regional Trial Court. Wala raw nakikitang sapat na dahilan ng korte para i-hospital arrest si Quiboloy. Natutugunan din daw ang mga medikal na pangangailangan ni Quiboloy habang nasa Pasig City Jail. Wala pang komento ang kampo ni Quiboloy. Dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, bagong chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Taong 2005 nang maging ombudsman si Gutierrez, pero inimpeach dahil sa hindi umano pag-aksyon sa graft cases, kabilang ang kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hindi na siya nalitis ng Senado bilang impeachment court dahil nagbitiw siya noong 2011. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagamat isa na lang low-pressure area, inaasahang magpapaulan pa rin ang dating bagyong Salome sa mga probinsya sa norte. Binaha naman ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao bunsod ng easterlies at intertropical convergence zone. May report si Sandra Aguinaldo. Malakas na hangin na may mga pag-ulan at malakas na hampas ng alon. Ganito ang sitwasyon sa Batanes bago humina bilang low-pressure area ang dating bagyong Salome. Kabilang ang probinsya sa isinailalim ng Pag-asa sa Signal Number 1 dahil sa bagyo. Ayon sa Pag-asa, posibleng malusaw ang LPA sa susunod na 24 oras. Pero magpapaulan pa rin ito sa ilang probinsya sa norte. Sa ibang bahagi ng bansa, ibang weather systems ang nagpapaulan. Sa Mindanao, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto. Sa Alamada, Cotabato, nagpanik ang ilang residente dahil sa motoristang halos tangayin ng tubig. Pinilit niyang tawirin ang overflow bridge. Nakabitaw ang rider na nailigtas kalaunan. Nasagip din ang isa pang rider na sumubok ding tumawid sa tulay. Sa bayan ng Midsayap, stranded ng 2 oras ang ilang motorista matapos umapaw ang isang creek. Sa Coronadal City, lumakas ang ragasan ng tubig sa dam sa boundary ng Barangay Tapland at Barangay Magsaysay. Sa Barangay Kakub, umapaw ang sapa, kaya pinasok ng tubig ang ilang bahay. Nagmistulang ilog din ang ilang kalsada. Ayon sa CDRRMO Coronadal, mahigit 100 individual ang inilikas. Sa Balabagan, Lanao del Sur, abot hanggang 20 ang baha sa National Highway. Pero ang ilang motorista sumubok pa ring sumuong. Sa Sultan Kudarat, lagpas gutter ang lalim ng baha na nagpahirap sa mga motorista. Pinasok na rin ng tubig ang ilang establishmento. Sa Tacurong City, nalubog sa baha ang paaralang ito. Sa Visayas, nakaranas ng masamang panahon dahil sa easterlies. Ang sikat na tourist spot na ito sa Lazi, Siquijor, pansamantala munang isinara. Lumakas kasi ang ragasan ng kulay putik na tubig sa falls. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Playful, bold, and fashion-forward ang ilang kapuso artists na rumampas sa fashion show ng designer at celebrity stylist na si Bang Pineda. Kabilang sa mga rumampa ang mga ex-PBB housemates na sina Michael Sager at Vince Maristella. Na-excite daw si Vince nang malamang isa sa mga bagong Sparkle housemates na papasok sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 ang kanyang best friend na si Sofia Pablo. Isang message ko sa kanya is galingan niya lang parati sa mga task ni Kuya, huwag siyang susuko at sigurado mamahalin siya ng taong bayan. Speaking of PBB Celebrity Collab Edition 2.0, ipinakilala na ang 2 pang bagong housemates sa bahay ni Kuya. Ang Sparkle teen artist na si Heath Hornales. Gusto ko po mapakilala sa tao yung Heath na helpful, athletic, kind, caring na action star. Action star? Aba. Sa PBB. At ang palaban but sweet girl ng Star Magic na si Crystal Mejes. I'm a very private person and I value privacy. But then sabi ko kasi, maybe it's one way of God nudging me to tell my story. Maybe it could inspire other people. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.